Lord. Salamat po sa mga nag-testimony ng mga kababaihan. At maging kay Pastor Ronnie, Sister Aliu, sa inyo pong walang sawang pagsunod sa nilagay ng Panginoon sa puso ninyo. At yun po yung patungkol sa pagmimisyon. No? Magandang umaga po sa ating lahat. The Lord is good. Amen. Ayan, all the time. At salamat at natapos po ang ating 38th anniversary last week. At tunay nga po na tayo po ay nalulugod dahil punong-puno last week. Hindi magkamayaw. Ayan. Pero ngayon nga po ay tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Panginoon. At sabi ko nga, closing prayer na kasi maganda na yung mga sinabi natin. Ating mga nag-testimony at ang ating pong Pastor Ronnie. No? So, tayo po ay dumulog sa Panginoon bilang panimula. Let us come before the Lord in prayer. Heavenly Father, kami po ay nalulugot at tunay nga po nagpapasalamat dahil sa opportunity to hear these wonderful testimonies ng aming po mga kapatid. We thank you, Lord, because you are indeed the God who hears, the God who sends, and the God who saves. We thank you, Lord, dahil sa umagang ito, kami rin po ay malayang nandirito. Wala pong pumigil sa amin, walang nanguhuli sa amin, wala pong nagpa-persecute. And we thank you for this wonderful gift of freedom. And nawa, Panginoon, may we use this para po kami man, Panginoon, ay maging pagpapala po sa mga taong wala pa pong pagkakilala sa aming Panginoon Kristo. As I deliver your message this morning, may you guide my lips, Lord. May the Holy Spirit lead my mind and my heart. Nawa, Panginoon, sa aming mga pag-uusapan, pag-aaralan, kayo lamang, Panginoon, ang mapapurihan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Next week po ay meron po tayong ating pong much awaited, much anticipated na medical mission. Ayan. So after a long while, ngayon lang po ulit tayo magkakaroon ng medical mission. At ngayon nga po ay third Sunday, so topical po tayo. Pero as I was praying, bakit hindi tayo bumalik doon sa basic and for us to be prepared din sa ating pong pagbabahagi ng mabuting balita sa mga kababayan natin next week. Kaya po ang mensahe po natin ngayong umaga ay pinamagatan ko pong the purpose of God's grace. Grace. Yan. Pamilyar po ba tayo sa salitang grace? Yan. I think overly used na nga po yung word na grace, no? Sa ating mga nagtatrabaho, meron tayong tinatawag na grace period. Ayan, alam nila. Ano po ba yung grace period? Pag na-late ka ng 8 o'clock ang time in nyo, dapat dumating ka 8:10. May 10 minutes na grace period. Hindi ka pa rin late, no? Wala kang deduction. Ayan, grace period ang tawag doon. Meron ding tinatawag na grace under pressure. Narinig niyo na ba yung term na grace under pressure? Ayan. So mga athlete dyan, no? Yung mga, alam niyo yung mga clutch na tinatawag. Yung mga dying seconds. Ayan, parang sila Brother Bixon na naglalaro ng basketball. Kanino mo bibigay ang bola kapag lamang ng isang kalaban at meron na lamang 2 seconds? Ayan. Grace under pressure. Yung kayang tumayo sa pressure moments. Clutch. Yan, tinatawag nila. No? Grace under pressure. Alam niyo po sa Bible, when we talk about the word grace, no? Higit pa po yun doon sa ating common use ng word na ito sa ating pong panahon. No? Sa Bible po, pag narinig po natin yung salitang grace, it actually refers to kindness. Yan, sabihin nyo nga, kindness. Kindness. It came from the Greek word charis. Yan. Kaya mga charismatic, mga very kind sila. Diba yung mga charismatic? Hindi nang-aaway yan ng ibang denomination. Unlike yung ibang, minsan, mga ano yan, no? Joke lang po, no? Joke lang. Pero, charis, no? Ibig sabihin, kindness, kagandahang loob. No? Parang inawit natin kanina, no?
yung talagang sukdulan ang biyaya ng Diyos. Grace carries with it the idea of an act of kindness. Tandaan niyo po to, bestowed on someone without that person having earned it by their actions. So pag sinabi po ng Bible yung grace, ito po ay patungkol sa act of kindness na iginawad, binistow sa isang individual na yung taong yun ay hindi naman deserve makareceive ng such kindness. No? Na-imagine niyo po ba yun? Yung tipong hindi ka naman deserve makatanggap ng kabutihan and yet you receive such kindness and grace. Sa Ephesians chapter 2 po, verses 4 to 7, yan po yung ating teksto this morning, we can see here po yung purpose of God's grace. But before we go to that, let us look into po muna dun sa verses 1 to 3. No? Let's look at the premise from which we can understand yung grace na tinutukoy dito. Sa verse 1 po, sabi dito ng chapter 2, noong unay, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. No? Verse 2, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. And then verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Sino po ang kausap dito ng sumulat ng Ephesians? Of course, we all know that Ephesians was written by the Apostle Paul. At ang recipient po nito is actually the Ephesian church. No? So imagine niyo po, ang kausap dito, hindi po unbeliever. Ang kausap dito ni Paul are actually Christians. Kausap po niya dito is actually a church in Ephesus. No? So, before we can understand fully, ano ba yung grace na sinasabi, we need to understand first, ano ba yung kalalagayan natin. Doon po sa verses 1 to 3, nakita po natin na tinawag itong Ephesian church na mga buhay na patay. In English, walking dead. Sa English, dead in trespasses. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Mukha bang zombie? Joke lang. Oo. Pag-asawa mo yung katabi mo, huwag mong yari ka. No? Kidding aside po, no? We were called dead in trespasses. No? Ang mga taong ito daw po ay patay. Bakit? Dahil sila po ay sumusunod sa masamang takbo ng mundong ito. Sila po ay mga patay sa kasalanan at pagsalansang sa Diyos. They are dead dahil sila po ay sumusunod sa hilig ng laman at isipan. Kaya nga po, ang tawag doon sa mga taong iyon ay kinapupuotan ng Diyos. Sa English po, they were called children of wrath. These are very strong words po, mga kaibigan. No? Meron na po ba dito nag-share ng gospel? At ang sinabi mo, nung umupo yung shisharan mo, sabi mo, magandang umaga. Diba? Galit sa iyo ang Diyos. Napupot sa iyo ang Diyos. Meron na ba nag-share dito? May kasama kami na youth, dati kakontemporary namin nila Ate Kay. No? Tuwing mag-share siya ng gospel, pag upo pala nung kanyang shisharan, sasabihin niya, mapupunta ka na impyerno. So parang, totoo po yan. No? Ano namin ni Ate Kay, contemporary namin yan. Sabi ko, Brad, masyado naman harsh. Sabi niya, hindi, para straight na. Direct to the point. No? Pero alam niyo po, at some point, it is true.
Tama po ba? No? Though, mas maganda nga naman ang approach na God loves you. Tama, di ba? Parang ikaw stress ka na buong araw, marinig mo, ba, kanya popotang ka ng Diyos. Pero pag narinig mo, mahal ka ng Panginoon, hindi ba, it resonates with you. Pero, in reality, tayo rin po ay tinatawag na children of wrath. No? So that's an important premise po, no? Kasi bakit? Because we will never understand and appreciate God's grace if we don't understand what our stature is in the sight of God. Hindi mo ma-appreciate ang kagandahang loob ng Panginoon kung hindi mo alam ang kalalagayan mo sa harap ng Panginoon. Amen ba? Tingnan niyo po, yung mga tao na pinatawad sa mga napakalaking kasalanan. Kumpara niyo po, meron dalawang individual. Yung isa ay merong kasalanan na 5 years lang ang sentensya. While merong isang kriminal na nahatulan ng reklusyon perpetua. Alam niyo po yung reklusyon perpetua? Life imprisonment. And then both of them were pardoned. Sino tingin niyo po ang mas matindi ang appreciation doon sa pardon na ma-receive nila? Yung 5 taon o yung reklusyon perpetua ang hatol? Yung may reklusyon perpetua. Tama? Alam niyo mga kapatid, as Christians, and I think, and as I mentioned, no, we are to be reminded every day that we are all living under God's grace. No? We deserve God's punishment. We deserve God's judgment. We deserve God's wrath. Kaya nga po, we will never understand and appreciate God and His grace if we don't understand who we are inside, in front of a holy God. Now, I want to highlight po, doon sa binasa natin verses sa 1 to 3, na meron mga important words po tayo doon, o phrases na mapapansin. Una, sa verse 1, we can see na binanggit po doon na, and you were dead in the trespasses and sins. You were dead. No? Verse 2, in which you once walked. Verse 3, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and we were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Ano po napansin nyo doon sa mga in-emphasize kong words? They were dead, once walked, once lived, were by nature children of wrath. Lahat pong yun ay tama, past tense. Past tense. No? Bakit po? Kasi nga, ang kausap dito ni Pablo, where Paul's original recipient of this letter ay actually mga Christians sa Ephesus. No? Meaning, he's talking to believers, to Christians. He's talking to believers of Jesus Christ who were once sinner but were saved from death. Gusto niyang paalalahanan po yung mga mananampalataya na ganito kayo noon, pero hindi na ngayon. And why is that? Anong nangyari? No? Which places us in our text po this morning, no? Doon sa verses 4 to 7. You were once dead. No? You were like this and that. Pero you experience God's grace in your life. Pansinin niyo po yung mga testimony. Pansinin niyo po yung mga ginagawa ng ating mga kapatiran, ng mga missionaries, ng mga leaders ng iba't ibang churches, mga para-churches. Imagine all the efforts that these people are doing. Bakit kaya nila ginagawa yun? Trip lang nilang mahirapan? Trip lang nilang malayo sa mga pamilya nila? Nasundan niyo mga kapatid? There is a very compelling reason why they are doing these things. No?
Kaya nga po doon sa verses 4 to 7, we can see, doon sa verse 4, buksan niyo po inyong mga Bible, sabi doon, sa verse 4, but God, no? Sabi kanina, no? You were dead, you once walked among whom we all once lived, no? And were by nature children of wrath. And then pagdating sa verse 4, but God. 2 words, pero for me po, it is a very important transition phrase na ginamit. Ganito ka noon, pero ang Diyos. You were once like this, but God. But God. Pansinin niyo po, no? It started with that premise. And then, he proceeded by saying, but God. No? Tayo mang mga mananampalataya, ganito ka noon, Michael. Ganito ka, makasalanan ka. Maraming mga maduduming laman ng isip mo, ang puso mo, marami kang galit. But God. But God. Sabi doon sa verse 4, but God being rich in mercy. No? Because of the great love with which He loved us. Even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Kita niyo mga kapatid, dahil sa nag-uumapaw, napakasaganang habag ng Diyos, no? At hindi lang yon, dahil sa kanyang napakadakilang pag-ibig sa atin. Ang ganda yung kinanta natin kanina, sukdulan talaga ang biyaya ng Panginoon. Amen ba? Amen. No? I cannot imagine how gracious God is. Just in my life, just looking inside my heart and my mind, how gracious God is. No? Na anytime pwede tayong kunin ng Panginoon. No? Anytime na tayo nagkakamali, He can easily put an end sa ating buhay. But because God is rich in mercy, because of His great love, no? He made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Tandaan natin lagi yung mga kapatid. We were not saved because of our works. We were not saved because of all our efforts, of all the works that we have done in the church, in the ministries, all the sacrifices that we have done. No? These are all nothing compared to God's grace and His rich mercy and His great love. Bakit po? Kasi lahat ng ginagawa natin ito, lahat ng sakripisyo natin, mga kapatid, lahat pong yan ay bunga lamang ng biyaya ng kagandang loob ng Panginoon. We can never be boastful in sight of a holy God na, Lord, pagdating sa judgment, Lord, unahin mo ako. Dami kong ginawa para sa iyo, Lord. No? Oh, foolish. Oh, foolish. No? No? All of these things, mga kapatid, are all a manifestation, fruits of God's grace. For you've been saved by grace. Kaya nga po sabi, no, verse 5, even when we were dead in our trespasses, He made us alive together with Christ. Naintindihan niyo po ba yung salitang yun, mga kapatid? You were made alive we made us alive together with Christ. Ang Diyos po ang gumawa ng kapamaraanan upang ang patay sa kasalanan na tulad mo at tulad ko ay mabuhay na kasama ni Kristo. No? God made us alive together with Christ. Hindi lang tayo binuhay, He made us alive to be with Him. No? Even though we deserve His wrath and punishment. So paano po niya yun pinakita? Doon sa verse 5 sabi, by grace you have been saved. It is by grace dahil sa kagandahang loob ng Diyos. So we've seen the premise earlier that we deserve God's punishment because we are the children of wrath. But God,
by His grace and great love, did the unthinkable. Sabi nga po ng isang Bible teacher, people who go to hell deserve to be there. Amen ba? Amen. Pag mo hindi nag-amen dyan, lahat tayo, deserve nating mapunta na impyerno. People who go to heaven do not deserve to be there. Amen ba? Yung una po, ang tawag doon, justice. Yung ikalawa po, grace. Kaya nga po, we need to understand that we cannot stand before a holy God apart from His grace. Ano po ang purpose ngayon ng God's grace? Let's look at 3 things lang po. Verse 5, sabi doon, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa Kanyang kagandahang loob. What is the purpose of God's grace? Dito po sa tekstong ito. Una po, so we can be saved through Christ. No? Ang kaligtasan na meron tayo ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga po, ako personally, when I got saved, coming from a Roman Catholic background, all the while, I thought na yung aking sacraments, yung aking pag-attend sa catechism, ang aking pagsimba Sunday after Sunday, that would earn me a golden ticket papuntang langit. Pero salamat sa Panginoon, by His grace, nagkaroon ng Bible study sa aming bahay. And by His grace, we heard the gospel being preached. At ito pong Ephesians chapter 2, verses 8 to 9, struck to me. No? Struck me actually. Dahil po doon sinabi, no, for we've been saved by grace through faith, not by works. Kung ikaw ngayon iniisip mo, Kuya Mike, anong dapat kong gawin, no, upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? No? Kailangan ko bang isakripisyo ang buhay ko? Kailangan ko bang magbigay ng malaki? Kailangan ko bang gumawa ng mabubuting bagay? Ang sagot po, no? You can only be saved by grace through faith alone. No? Ang kaligtasan po na meron tayo ay ayon lang sa kagandahang loob ng Diyos. Sabi nga sa verse 8, sa pamagitan, kapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pansinin niyo mga kapatid, ano ang kapamaraanan upang maipahayag mo yung iyong pagtanggap doon sa biyayang kaloob ng Diyos? Yung pananampalataya. Yung pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. The purpose of God's grace is for us to be saved, no, through faith in Christ. Pangalawa po ang purpose sa verse 6, so we can be raised up with Christ. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya. As one commentary puts it, as believers, we are united with Christ, and because the Lord Jesus broke the power of sin and death and hell, when He rose from the dead, the strength of sin in our lives has also been broken, and we have been raised up into newness of life in Him. Kung paanong ginapi ng Panginoong Hesus ang kamatayan, Romans 6:9, nang siya po'y nabuhay na magmuli, 1 Corinthians 6:14, tayo din naman po'y binigyan ng pangalawang buhay kung saan ang kasalanan at ang diablo ay wala ng kapangyarihan laban sa atin. Amen ba mga kapatid? Amen. So, hindi lang tayo niligtas, tayo po ay ni-raised up din. Paboritong kanta ni Pastor sa mga libing. You raised me up, no? yung napakagandang mensahe, no? Na tayo po mga mananampalataya ay hindi lang niligtas, tayo po ay binigyan din
ng opportunity to be raised up with Christ. Pangatlo po, so we can also be seated with Christ in the heavenly places. Maganda yung tanong ni Pastor Ronnie, no? End times na ba tayo? Napakagandang paalala po sa atin lagi. And nag-struck po sa akin yung 20 years ago, tinanong niya. At yung response, 20 years after, is the same. And we praise the Lord sa mga missionaries po natin. We praise the Lord for those who really take care of our missionaries. And as Christians, we also should do our part. No? Wag natin gawing excuse, wala naman akong gift sa missions, kapatid. Diba? Mahiyain ako eh. Diba? Wala akong gift sa pag-share ng gospel. No? Tandaan po natin na we've been given that command, that commission to go and make disciples of all nations. Pero going back po dito sa ating pangatlong punto, the purpose of God's grace, so we can be seated with Christ in the heavenly places. Sabi dito sa verses, upang mamunong kasama niya sa kalangitan. No? Hindi lang po tayo niligtas, hindi lang tayo binuhay, we are also given the privilege, take note mga kapatid, the privilege to sit at the right hand, no? To sit in power alongside our Lord and Savior Jesus Christ in great glory and majesty, no? We discovered that we have a new and eternal position simply because we believe in Jesus Christ. Philippians 2:9-11, Ephesians 1:19-22. No? May position ka sa kalangitan dahil kay Kristo, dahil sa ginawa ni Kristo. In Him, we have been seated spiritually in the heavenly realms in Jesus Christ. No? Ang ating pong physical na katawan, maaaring mandito pa sa mundong ito, but our spiritual position is in the heavenlies in Christ. No? Positionally and eternally, we are complete in Christ. I want to drive home that point, mga kapatid. You are complete in Christ. No? Yet we are to grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ during the rest of our time on earth. No? Positionally, eternally speaking, we have that privilege to be seated with Christ. Pero as we are still here on this world, no? Nandito pa tayo, we are to continue to grow in grace and in knowledge of our Lord Jesus. Kaya nga, long-awaited moment natin, alam niyo kung ano dapat? Yung pagbabalik natin, Panginoong Hesus. No? Lagi ko sinasabi sa mga young people, anong pinaka-iniintay mong, yung makita ko yung aking the one. No? Sabi ko, alam nyo, okay din yun, maganda rin yan, pero mas i-anticipate nyo yung pagdating ng the great one. Amen ba? Yun ang ina-anticipate natin, yung pagbabalik natin Panginoong Hesus. No? Yung paghahari ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, before we could do that, we have to endure. Kaya nga sabi, no, those who will endure to the end will be saved. Hindi may sabihin, no, maliligtas ka pag nag-endure ka, but you have to endure. Up until the time na tayo po ay makita natin at makasama natin ating Panginoong Hesus, no, na naghahari sa sanlibutan. Think about this, brothers and sisters. The salvation that we have received from God is an evidence of the abounding and overflowing riches of God's amazing grace towards us sinners and children of wrath. No? Yung favorite ko nga pong illustration dito, tayo yung mga ulila, nagpalaboy-laboy, gumawa ng maraming kasamaan, and then nakatagpo natin yung hari, at yung hari ay tinanggap tayo sa kaharian, no? Pinalitan dinamtan tayo ng magarang damit na parang pang-prinsipe, pang-prinsesa. Tayo ay kinupkup, nakasama niya, at hindi lang nakasama, tayo ay binigyan. Alam niyo yung symbol doon sa prodigal son? Binigyan ng signet na ring. No? We are like that. No? Binigyan ng signet na you are part of my family now.
kasama ka na, kabilang ka na sa kaharian ko. No? Imagine, all of that because of God's grace. All of that is because of God's grace. No? Kaya nga, we've been given a second chance. No? We've been given the privilege to be seated together with Christ in the heavenly places. So, now that we know kung anong kalagayan natin, and I know, alam na natin ito, but it is good for us to be reminded about this. And we know what God did for us. In application, I want to challenge each one of us. Next week, we'll have the opportunity to share the good news sa mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon. They need God's grace. They need salvation from their sins. Willing ka bang maging channel of blessing sa kanila upang maibahagi mo rin ang mabuting balita sa mga taong ito? Willing ka bang mag-take ng time to share how God worked in your life, no? And how God saved you from your sins so you could be part of His family. No? It all boils down, mga kapatid, sa salitang appreciation. Sabihin nyo nga po, appreciation. Do you appreciate and recognize the purpose of God's grace in your life? No? If you're saying yes, so how would you respond to that challenge? How's your Christian walk? How's your Christian service? Are you bearing any fruit? O okay na, ligtas na ako. May safety pass na ako. Goods na yun, Kuya Mike. No? Bahala na sila. Kanya-kanya na yan. Is that how we look at others? No? Nakita ba sa buhay mo yung buhay na niligtas ni Jesus sa kapangyarihan ng kasalanan? Nakikita ba sa buhay mo yung maalab na paglilingkod sa gawain ng Panginoon? Nakikita ba sa buhay mo yung pagmamalasakit at pagmamahal sa kapatiran? Lalo higit sa mga taong wala pang pagkakilala kay Kristo. No? Nakikita ba sa buhay mo yung overflowing grace ng Panginoon? I've always wondered, for some Christians, mga iba nating kapatiran, lalo sa ibang churches, they are very matawag doon, intentional sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Alam po yung salitang intentional? Yung talagang they intend to share the gospel. No? Hindi yung parang pag natulak lang, o kaya yung parang nagtanong na, tsaka ka mag-share. They're very intentional. Na pag may nakita sila, sharean talaga nila ng gospel. Sharean nila ng good news. No, may dala-dala silang tracts, may dala-dala silang yung gospel presentation na material. Very intentional. No? Sa amin pong office, meron po kaming office mate na ganun nga po. Actually, siya po yung isang ginamit kaya nag-start yung Bible study namin sa aming office. Dahil siya po yung nag-i-invite. Tara. Diba? Yung tanong ni Pastor Ronnie, nakilala mo ba si Jesus? Lagi niya yung bungad. Bro, kilala mo na ba si Jesus? No? And I was very amazed. Kaya nga po, siya yung parang Andrew talaga eh. Talagang dala siya ng dala. And then one time, we had the chance to speak. No? Sabi ko, bro, I'm really amazed how God is using you. No? I think you have that gift talaga in inviting others. Hindi ko po makalimutan yung sinabi niya. Sabi niya sa akin, alam mo bro, I don't consider it as a gift. Sabi ko, bakit naman? Kasi sabi niya, it's all about choices. No? Hindi mo kailangan magkaroon ng gift to invite. Hindi mo kailangan magkaroon ng gift to share the gospel. Sabi niya, ako nga, utal-utal eh. Ako nga, hindi ako marunong ng mga Bible verses eh. Kasi sabi ko lang, God loves you. Ganyan. Pero He's very intentional. No? Very intentional.
I hope and pray, mga kapatid, that we too should be intentionally sharing the gospel to others. Sa pamilya natin, magulang mo ba Christian na? Kapatid mo ba Christian na? No? May kamag-anak ka bang hindi pa mananampalataya? May mga kaopisina ka ba? Kaklase ka ba na hindi pa Christian? Be intentional. No? Huwag tayong padaya sa kaaway na hindi ka ready, hindi ka prepared. No? Kakainin ka lang ng buhay ng mga yan. Huwag ka nang mag-share. Huwag ka magpapakilalang Christian. Mapapahamak ka. No? Kaya nga po sa office namin, ang unang-unang bagay na gusto ko, sabi ko doon sa mga office mate ko, tawag nila sa akin pastor Pastor Mike. Kahit yung aming country director, Pastor Mike, anong tawag sa akin? How's your day? Sabi ko, Lord, mas gusto kong makilala kong as a pastor than as a professional, as an IT consultant, as a solutions manager. Mas preferred ko pong tawagan ng pastor. Bakit? Kasi pag may nakarinig nun, may lumalapit talaga. Pastor po kayo? Sabi ko, opo, pastor po ako. And that's my chance to share the gospel to them. So, Kuya Mike, di man ako pastor eh. Di pakilala kang Christian. No? Be bold. Alam niyo po yung ibang mga paniniwala, they are very loud and proud in proclaiming na ako po ay ganito, ako ay ganyan. No? Sa mga vlogs nila, sa mga post nila, very confident sila. Tayo mga Christians, mga Baptist, mga born again, we too should be very bold in proclaiming who we are. No? Tayo yung dapat lumabas sa closet. Amen ba? Tayo yung dapat lumabas at maglantad na kami, mga mananampalataya. Tama na yung pagtatago. Tama na yung pagpapanggap na I'm one. I'm with you. Dito ako. Diba? Gusto kong maging in. Bakit po? Kasi nakatanggap ka na ng biyaya ng Panginoon eh. Hindi mo ba gustong ibahagi din yung biyayang yan sa iba? Hindi mo ba gustong ibahagi din yung kagandahang loob ng Panginoon na naranasan mo para sila man ay makaranas din ng kagandahang loob ng Panginoon? Kaibigan, as we end, let us be reminded, no? Yung final point po natin, mabanggit natin kanina, grace is something as defined po, grace carries with it the idea of an act of kindness bestowed on someone without that person having earned it by their actions. You don't deserve it, but you receive it. Ganun po ang naranasan natin sa Panginoon. While we were still sinners, Christ died for us. Christ saved us. Christ raised us up and allowed us to be seated with Him in the heavenly places. My prayer, especially next Sunday, let us be bold. Let us be loud and proud. Let us share the good news to many people. Whether young adult ka, whether youth ka, whether nanay o tatay ka, no? It's time for you to share. Umupo ka sa upuan, no? Start sharing with them the gospel, no? Huwag ka nang matakot. Tama na yung takot. Diba? 38 years na tayong natatakot. It's time for us to step up. It's time for us to move forward and be bold in proclaiming the gospel of the Lord Jesus Christ. Panginoon, as we come before you this morning, we hope and pray, Panginoon, na kayo po ang siyang sumelyo sa aming mensahe. Wala po kami, Panginoong, magagawa apart from you. Wala po kami, Panginoong, mai-share sa iba apart from you. We are living by your grace alone. Thank you, Lord, because you have saved us. Thank you, Lord, because you've raised us up. And thank you, Lord, because you have given us that wonderful privilege to be seated up in the heavenly places alongside our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya nga po sa aming patuloy na
pamumuhay sa mundong ito, tulungan niyo po kami, Panginoon, to be intentional in sharing the gospel to other people. Help us, Lord, to be very conscious sa aming surroundings. Help us, Lord, to be bold, na ma-identify kami as Christians. Wag po kaming pangunahan ng takot, wag po kaming pangunahan ng hiya. Lord, help us to live our lives in this world while we wait for your second coming, while we wait for the coming of your kingdom. Lord, we pray na patuloy niyo po kaming gamitin mightily for your glory and for your honor. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus.